Ang panggigipit ng China Coast Guard sa resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre noong June 17, hindi maituturing na aksidente. Para kay Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo. Si Facundo ang sundalong sugatan at nilapatan ng first aid sa video ito mula sa Armed Forces of the Philippines. Intentional, ma'am. Okay. Intentional yung pagbangga, pagbutas, pagsira. Sa unang pagkakataon, isinalaysay ni Facundo sa pagdinig ng Senado ang mga nangyari ng June 17. Bandang alas 8 ng umaga, dumating sila sa Ayungin Shoal at makaharap ang 8 rigid hull inflatable boat, kabilang ang isang aluminum boat ng China Coast Guard. Pagkarating po nila agad, wala na pong warning, diniretso na yung pagbangga po. Kabilang rib, ma'am, sila, inaano na ma'am, binabangga na tapos tinutusok na yung mismong tube ng yung mga nakatali, yung tali na tinali sa Sierra Madre po, pinagpuputol po nila, ma'am. Pero hindi naman pumapayag yung tropa, ma'am, na putulin nila. Kaya yun, ma'am, nagkaroon na ng konting labanan doon. Pero wala tayong armas na gamit. Ikinuwento rin ni Facundo kung paano siya nasugatan sa gitna ng gulo. Yung rib ng kalaban, ma'am, dito sa kaliwa, umangat po, ma'am, pumatong sa rib natin. Tapos yung kill niya, yung ilalim po na matulis na yung rib na to, yung sana ko bumagsak, doon rin siya bumagsak po, ma'am. Ay, doon rin siya palabas. Patulis sa ilalim. Yung patulis, yun talagang tumama sa kamay. Yes, ma'am. Pasado alas 8 ng umaga, umakyat na si Facundo sa BRP Sierra Madre. Sinubukan siyang ilikas papuntang barko ng Philippine Coast Guard, pero hinarang daw sila ng China. Hating gabi o higit 15 oras mula nang magsimula ang gulo sa Ayungin Shoal nang lumusot ang medical evacuation para kay Facundo. Ayaw na nilang resupply at rotation sa Ayungin, ma'am. Ayaw kaming pa-resupplyin, ayaw paakyatin. Kasi babawasan na yung tao sa Ayungin. Para sa akin yung intention. Yes, ma'am. Naghain na ng diplomatic protest ang DFA tungkol dito at sinisikap makausap ng maayos ang China. We still believe in it's the primacy of dialogue, and we have been working hard to bring back China to the table to talk with us. Ayon din sa Philippine Coast Guard, walang intensyong i-downplay o paliitin ang insidente. This was a deliberate act, no? Ibig sabihin, hindi siya misunderstanding, hindi siya aksidente. This was deliberate on their part na gumamit sila ng illegal use force, no? Para supilin o ihinto ang ating resupply mission ng Philippine Navy during that time. Patuloy rin ang pag-monitor ng gobyerno sa China Coast Guard 5901, ang tinaguriang monster ship ng CCG at pinakamalaking Coast Guard ship sa mundo. Sa haba ng barko, lagpas kalahati lang ang pinakamalaking barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa. Sa monitoring ng PCG sa barko, gamit ang Dark Vessel Detection Technology mula sa Canada, namataan ito ngayong araw 37 nautical miles lang mula El Nido, Palawan. We still consider this as alarming dahil papalapit siya ng, if you're going to look at the trail, no? Tinumbok niya itong malapit-lapit na distansya at 37 nautical miles. So the Philippine Coast Guard still monitoring these vessels. At kung patuloy na lalapit pa siya, the Philippine Coast Guard will be deploying our Coast Guard vessels to interdict itong China Coast Guard monster ship na to. Ayon sa PCG, June 19 pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang barko at umikot sa mga isla at bahura ng Kalayaan Island Group. Isa sa dinaanan nito, malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. It's only to show their flag, no? The mere fact na kinukross niya ang lahat ng exclusive economic zone ng Southeast Asian countries to include Vietnam, Indonesia, and even Malaysia, at ngayon Pilipinas, I think that's the only main objective of this China Coast Guard vessel. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Revox!